Hello, magandang araw po sa lahat. Araw po ngayon ng Huwebes. At ngayon ko lang po ito na vlog dahil nga ay galing po ako sa bundok. At medyo matagal po ang ating pag-vlog dahil nga 1 week ako doon sa bukid. Kaya ngayon lang ako nakabalik. Ito po ay isa po itong mutya na aking nakukuha, pero bago ko susimulan ay huwag makalimot po yung mga baguhan na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update din po kayo sa susunod kong mga videos. Ang ating pag-usapan ngayon tungkol dito sa mutya na aking nakukuha doon sa kabukiran. Ito po ay isang klaseng mutya na napaka ganda at napaka tested itong klaseng mutya na ganito. Ang pangalan po ng mutyang ito ay isa po itong mutya sa kawayan na butong. Kung sino yung nakakilala sa kawayan na butong, ang hitsura sa kawayan na butong yung malaking punong kawayan na wala siyang tinik. At ang kanyang katawan po ay kasing laki ng galon. Kasing laki ng galon. At yung kanyang buko ay matataas po. Maabot mga kalahating meters ang kanyang buko. Dahil yung kawayan kasi ay ganyan po ang itsura. Ito yung buko tapos pahaba yan. Buko na naman pahaba tapos buko din pahaba. Pero yung sa kanya, buko dito mahaba talaga dyan. Maabot siya mga minsan maabot 1 meter, minsan hindi makaabot ng 1 meter. Pero ang laki niya, kasing laki ng galon ang katawan niya. Dahil nga doon sa aming bundok, nanguha ko ng kawayan na ginagawa ko ng kamalig o payag-payag. Ngayon, pagkuha ko doon, ginamitan namin ng wasay o atsa. Dahil kapag itak lang gagamitin yan, napakakapal po ang kanyang puno. Ang kapal ng puno ng kawayang goon, mga tres, mga ganyan. At pag dyan sa puno, mga tres talaga ang kapal. Pero kapag hindi sa puno, mga ganyan. Mga 2 ang kanyang haba sa kanyang kapal. Kapag biyakin mo yan. Ganyan po katindi ang guod. Ito po ay nakukuha ko sa ilalim ng katawan ng guod na kawayan. Ang kawayan po ay maraming klase. May kawayan na butong ito. May kawayan na maraming tinik. Ang tawag po dyan sa amin, yung maraming tinik na kawayan, ay tinatawag po yan sa Bisaya na lunas. At meron ding kawayan na tinatawag na yellow bamboo. At meron ding kawayan na tinatawag na lunas. Yung lunas, kasing mukha sila sa butong. Ang lunas, kasing mukha ng butong, ang pinagkaiba sa lunas at saka butong, yung butong napakalaki ang kanyang puno. Yung lunas ay medium size lang pero hindi gaano kalaki. Kasing laki lang ng liters, 1 liters yung puno. Ganyan po ang mga itsura ng kawayan. Sa mga kawayan na ginagamit sa kabundukan. Dahil yung kawayan na ginagamit sa kabundukan, 3 klase lang po yan. Yung kawayan na butong, kawayan na tinatawag na lunas, at kawayan na balidyawa. Ang balidyawa po ay maraming tinik. Yung lunas, ang katawan niya ay kasing laki ng 1 liter yung katawan ng 1 liter. Tapos yung butong, ang puno niya kasing laki ng galon. Ayan po ang magagamit na karamihan dito sa kabukiran na ginagawang katre, lamisa, dingding. Yan. At ito po ay aking nakukuha doon mismo sa loob ng kawayan na butong. Natuklasan ko ito dahil nanguha kami ng kawayan na gagamitan naming payag-payag sa bukid. Pagbiyak ko ay mayroong kawayan
may bato sa loob sa laman ng kawayan sa loob at may tubig pa na nakahalo dito pagbiyak. Ganyan po katindi ang misteryo ng kawayan na butong. At kung napapansin nyo sa kanyang bato, ay mayroon siyang sibol dito sa dulo. Tapos napakaputi po ang kanyang gilid. Ganyan, napakagandang tingnan. At napakakinis talaga siya. Sobrang kintab. Ganyan. Nakuha ko po ito araw ng Biyernes. Bukas 1 week na siya. Hindi lang ko ito na i-vlog dahil nga busy tayo sa trabaho. Kaya ganun ka tagal ang aking pag-ulit sa pagbablog. Ngayon po sa nagtatanong kung ano ang gamit nito, ito po ay isang tagulilong. Dahil nakukuha siya sa loob ng kawayan. Tagulilong siya. Maaari din po itong panipas na hindi ka matamaan ng sakuna. Dahil nga sa loob ito ng kawayan na kukuha. Maaring panipas, maaring taga-bulag, maaring taga-kabal. Pangkalahatan. Kasi kung isipin mo yung puno ng kawayan, kahit gaano kalakas po yung bagyo, hindi yan matutumba at napaka solid po yung kawayan. Palustay-lustay lang yung puno pag ganon-ganon, pero hindi yan basta-basta mabuwal. Kahit ilang dekada pa yan, hindi yan mamatay-matay yung kawayan. Kaya ito ay maganda sa pangkalahatang proteksyon at swerte. Dahil nga swerte siya, dahil nga ang kawayan maaring maraming magamit sa buong kabahayan. Lahat po yan ay pwedeng magamit, kaya yan po ay pampaswerte. Kaya maganda ito gamitin sa pampaswerte sa paninda at paghanap buhay mo, maaari itong magamit mo. Kung gamitin mo sa anumang klaseng gagawin mo, depende na sa'yo yan. Dahil nga ito po ay pangkalahatan na mutya. Dahil bawat mutya may kapangyarihan at depende sa paggamit at sitwasyon ng kanyang ari ng mutya. Dahil nga yung nakadepende kasi yan sa mutya kung saan siya galing, kung ano ba talagang klaseng mutya yan. Dahil nga yung mga ugali ng mga kalikasan, iba-iba yan ng ugali. Kaya ang ugali ng kawayan, yun ang ugali ng kawayan. Kaya maganda ito sa pangkalahatang proteksyon at swerte, itong kawayan. Ayan o. Yung puno, pagkuha ko sa puno, yung ginamitan ko ng atsa, matagal po natumba yun dahil napakatigas talaga. Yung atsa nga namin ay nagibang o napangag dahil sa sobrang kapal at sobrang tigas po ang kanyang puno. Pero sa pagtagal-tagal, naputol naman siya, pero matagal talaga siyang naputol dahil nga ay 2 wasay na ginamit namin. Pagka bali yung kanyang ngipin, dahil napangag yung ngipin, natanggal yung kanyang sulab, nagkambyo naman kami ng ibang wasay hanggang siya naputol. Ngayon, pagbiyak namin sa puno, dahil nga 2 puno lang aming kinuha, dahil napakarami po yung magamit, kahit 2 puno lang yan, kahit kung katre lang ang gagawin mo, masubra pa yan, dahil malaki talaga yung puno na yan. Kahit isang katre lang na double, sobra pa yan sa isang puno. Kaya yung iba, ginamit ko sa pangdingding ng aming payag-payag. Kaya ganyan po ang kasaysayan sa pagkuha nitong bato na galing sa loob ng kawayan na butong. Sa iba butong, sa amin, may ibang salita pa itong yung kawayan na butong. Butong yun sa iba, yung sa iba iwan ko kung ano yan. Basta yun. Malaking puno, kasing laki ng galon yung kanyang puno. Kaya sinabi ko na kanina, yung kawayan ay 3 klase na pwedeng gamitin sa mga bahay, lahat pwedeng magamit. Yun lang, yan ang mga kawayan na mga makakapal lang. Kasi pag usapan pa natin yung mga kawayan na ibang kawayan, meron din namang kawayan na manipis, may bagakay, kawayan pa rin yan. May mga tinatawag na
yung ginagawang amakan, kawayan pa rin yan, pero ibang klaseng kawayan yan. Pero ang karamihan na ginagamit sa pangdapat sa dingding na salog o yung sa sahig, yung sa lamesa, gawing katre, yung tatlo na yan ang pwedeng magamit sa sa mga ganyan-ganyan na mga pangbahay-bahay lang. Kahit sa kural pwede yan. Yung tatlong klaseng kawayan. Yung kawayan na butong, kawayan na lunas, at saka balidyawa. Ito ay butong. Ayun lang po ang aking masasabi dahil mahaba-haba na po yung oras. Kaya maraming salamat sa inyong panunood at sa pagtitiwala sa akin. At God bless po sa inyong lahat at naway patnubayan po tayo ng ating Panginoong Diyos. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.